Hindi inaasahan ni Misty na dadatnan sa bahay ang tiyuhin pag uwi niya ng hapong yon. Nakaupo ito sa sofa sa salas, nawaring may hinihintay. Binubuklat-buklat ang isang magazine. Nagliwanag ang mukha nito nang makita siya. Daraanan na sana kita sa eskwela, pero nag-aalala naman akong mapahiya ka kapag hindi ka umangkas sa akin. Kaya naisip kong dito ka nalang hintayin. Sabi agad nito nang salubungin siya. Bakit niyo ako hinihintay? Malamig na tugon niya. Kasi sinabi sa akin ni Maris yung tungkol sa hinihiling mo kanina. Yung tungkol sa gusto mo magkaroon ng sariling kotse. Kung noon ay hindi siya nakikialam sa dalawang katulong, ngayon ay naisip ni Misty na may katwiran nga pala mainis si Lenlen kay Maris. Bukod sa tila laging nagmamasid ang katulong ay tsismosa pa pala ito. Nakikialam sa buhay ng pamilya. Hindi na nga binanggit ng mami niya sa Tito Gustavo niya ang napag-usapan nila'y ito pang nagtip sa lalaki. Sa bagay ay ito ang orihinal na amo ni Maris. Pero palagay pa rin niya ay isang klase ng pag-iisip ang ginawa nito. What about it? Formal na tanong niya sa tiyuhin. Listen, parang naaasiwa ng sabi ni Gustavo na nakakahalata na sa kawalan niya ng interes sa pakikipag-usap dito. I can help you have your own car. No, simpleng sabi niya. Natigilan ng tiyuhin niya. Hindi yata makapaniwalang ganoon ang magiging reaksyon niya. Akala siguro'y matutuwa siya na matutupad ang gusto niya. If my mother says that not having a car of my own is good for me, then that's it. Parang napahiya ang Tio Gustavo niya. Hindi agad makapagsalita ito. Listen, Tito Gustavo. Aniya sa parang naiinis na tono. Alam ko namang you're out of your way to please me. Pero hindi ko naman ikinatutuwa yun eh. In fact, parang nararamdaman ko palalo na may kasalanan kayo sa akin. Na gusto niyong takpan sa ibang bagay. Pero please lang, don't patronize me, okay? Kung yun ang gusto mo, then be it. Sabi ni Liam na pababa pala ng hagdan. At marahil ay narinig ang unang bahagi ng pag-uusap nila. Tingin ni Misty parang may galit ito sa mga mata habang nakatitig sa kanya. Sayang lang ang pagtatangka nating maalis sa mga ill feelings pa. Ani Liam, na nang makalapit ay sa ama tumingin. So, sundin na lang natin kung anong gusto ni Misty. And that is to be the distant from each other. Pagkasabi niyon ay tinalikuran sila ni Liam. At tuloy-tuloy nang umalis. Nagmamadali ang hakbang na tila ng gagalaiti. Pasensya ka na sa anak ko, Misty. Paghingi ng depensa ni Gustavo nang wala na si Liam. Mainit lang siguro ang ulo niya. Naisip ni Misty na may karapatang magalit si Liam. Hindi na ito ang parang sinusupla niya, kundi ang ama nito. At sinong anak ang makatitiis kung magulang na ang naririnig na tila binabastos ng ibang tao? Iyon na marahil ang dahilan kaya halos wala sa loob na nasabi niya sa tiyuhin. Sorry din, Tito Gustavo. Naramdaman niya na mga sumunod na araw dumidistansya sa kanya si Liam. Kung nagkakatsyempong magpanagpo sila sa iisang panig ng bahay, ay ito na ang kusang umaalis. Magkasalubong man sila'y hindi man lang ngingiti o babati. Hindi pares noon na nagpapakita ito ng paghahangad na makipagkaibigan. At may hindi magandang pakiramdam na idinudulot yun kay Misty. Ayaw man niyang aminin sa sarili ay naroon sa kaibuturan niya iyon. Sa kawalan tuloy ng rason kung bakit siya nagkakaga noon. Ang hindi magandang pakiramdam na iyon ay nauuwi sa inis. Naiinis siya kay Liam. Naisip niya kung nakakaakto ito na parang walang ibang tao sa bahay ay bakit hindi niya yun magawa. Araw ng linggo. Nagpasama siya kay Lenlen sa pagsisimba. Ang mami niya ay nagpasabing sa hapon na magsisimba dahil napuyat ng nagdaang gabi. May dinaluhan ito at si Tito Gustavo na birthday party ng isang kaibigan. Pagkagaling sa simbahan ay wala nang maisip gawin si Misty. Wala naman siya sa mood na lumabas at puntahan ng barkada. Nilibang na lamang niya ang sarili sa mga halaman sa hardin. Tuwang-tuwa siya dahil karamihan doon ay rare species, lalo na ang orchids. Inuusisa niyang isang kulay dilaw na orchid. Nang matawag ang pansin niya sa tila tore sa itaas ng bahay. Ang estudyo ni Liam. Na-curious siya kung ano kaya ang itsura niyon. Lahat ng panig ng bahay ay nakita na niya. Maliban sa panig na yun. Nang walang nakakaalam. Naisip niya. Hinanap niya ng tingin ang kotse ni Liam. Wala iyon sa garahe. Ang pulang Lancer lamang ni Tito Gustavo niya ang naroon. Kung gayon ay wala si Liam. May pinuntahan na naman marahil sa kaibigan. O maaaring nagsimba rin. Siniguro niyang nasa kusina ang dalawang maid. Bago walang kilatis na tinungo ang pabilog na hagdang bakal na alam niyang patungo sa estudyo ni Liam.
Alam niya dahil doon niya madalas makitang bumababa o umaakyat ang binata. Nagduda siyang nakalak ang pinto. Gayunman ay sinubukan din niyang itulak iyon. Bumukas ang pinto at natambad sa kanyang kabuuan ng silid. Magulo lamang ang mga gamit sa unang tingin. Ngunit nang suriin niya'y nasa tamang lalagyan naman ang mga yon. Nagkalat ang kung ano-anong mga bagay na may kaugnayan sa pagpipinta ni Liam. Canvas, stool, mga pinta, magazines, at ilang rolyo ng hula niya'y natapos ng iguhit ng binata. Ang nakatanaw sa pansin niya ay ang isang painting na nakadisplay sa dingding. Sa ibaba ng bawat isa na yun ay nakalagda ang pangalan ni Liam. Maganda, sa loob-loob niya. May sinabi ang lalaki. Halata nga lamang ang pagiging impressionist nito sa bawat iginuhit. Hinahaplos niyang isang painting ng tanawin sa bukid na tila buhay. Nang mapaiktad siya dahil sa biglang pagsasalita ng nasa pinto. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na pumasok dito? Si Liam. Halatang galit ito. Gayon may hindi nakatakas sa kanyang preskong ayos na white long sleeve polo at itim na pantalon. Naisip niyang galing nga ito sa pagsisimba. Nakauwi at nakapanhik sa estudyo nang hindi niya namamalayan. Inilang hakbang lang ni Liam ang paglapit. Payamot na dinampot nitong isang basahan at marahang kinuskus ang dakong hinaplos niya kanina. Nakadama naman ang pagkainsulto si Misty. Hindi naman siguro matutunaw yan sa simpleng paghipo lang. Pasarkastikong sabi niya. Sa halip na sumagot, iniit siya ni Liam sa isang sulok ang basahan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ang matigas na sabi nito. Wala akong hiningan ng permiso. Taas noong sagot niya. Naisipan ko lang silipin kung anong itsura nitong estudyo. Then in that case, get out. Parang ikinatulig ni Misty ang narinig. Pinaaalis siya ni Liam? Kung nagtatanong ka man lang, nalaman mo sanang ni ang paglilinis dito hindi ko ipinauubaya sa katulong. Anito habang mahigpit siyang hawak sa braso. At iginiya patungong pinto. Hindi ko pinahihintulutan ng sino man na basta pumasok dito. Hinaklas ni Misty ang braso sa pagkakahawak ni Liam. Hindi mo ako kailangang kaladkarin. Sigaw niya. Makakalabas akong mag-isa. Bastos? Bastos? Halos magsalubong ang kilay na sabi ni Liam. What happened to your I don't want to be patronized? Ayaw mong tinatrato na parang hindi totoo, di ba? Kaya ipinakikita ko lang sa'yo ang tunay na ako. Halos takbuhin niya ang pinto. Mangiyak-ngiyak na siya, ngunit ayaw niyang umiyak sa harap ni Liam. Gayon may nadetect din ito marahil sa garalgal na tinig niya, ang tunay niyang nararamdaman. Ewan ko sa'yo, sigaw niya habang patungo sa hagdang bakal na pababa. Tuluyan na nalaglag ang luha niya ng makababa. Hindi halos tuloy niya makilalang muntik ng makabanggang si Maris, na may dalang pinupul na bulaklak para sa mga florera. Nagtataka at interesadong sinundan siya ng tingin ng maid. Never na uulitin niyang pumasok sa estudyo ng mayabang na Liam na yun. Sabi niya sa sarili habang padapang umiiyak sa kama. Kanina pa niya pinagsususuntok ang una na waring iyon ay mukha ng binata. At sa ganoong paraan ay makakaganti siya sa pagkakapahiya nito kanina sa kanya. Nag-angat lamang siya ng tingin nang marinig na may kumakatok sa pinto. Sino yan? Ani ang sinisikap kontrolin ang paggaralgal ng tinig. Ang mami mo, Misty. Natigilan siya. Mahuhuli siya ng mami niya na umiiyak. Papapasukin ba niya? Hindi pa man siya nakakapagdesisyon ay umawang na ang pinto. Oh well, naisip niya. Mabuti na nga ring madiskubre ng mami niya ang nangyari. Para kahit paano ma-realize nito na somehow, may mali sa pagkakatira nila rito. Nakangiti si Vilma nang pumasok sa silid. Ngiting agad na napawi nang makita si Misty. Napabilis ang lapit nito sa kama. Isinubsob ni Misty ang mukha sa unan. Anak, umiiyak ka ba? Naaalarmang tanong ni Vilma na naupo sa gilid ng kama at ipinatong ang isang kamay sa balikat niya. Umiling lang si Misty pero nanatili siyang nakasubsob at hindi tumitingin sa ina. Kung ganon, look at me. Hindi siya tuminag. Hinila siya ng ina sa balikat. Look at me. Napilitan siyang harapin ng ina. Napamaang si Vilma nang makitang basa ng luha ang pisngi niya. What happened? Takang tanong nito. Ang mayabang na anak ni Tito Gustavo, Mami. Pahikbi-hikbing sumbong niya. Anong ginawa ni Liam? Para tinitingnan ko lang ang estudyo niya nagalit na't pinaalis ako. Ginawa niya yon? Parang hindi makapaniwalang sabi ni Vilma.
Kasi akala mo okay na okay siya, Mami. Ba't naman hindi niya magagawa yun nun ngang pinababantayan mo ko rin itatali raw niya ako. And I know that he meant it. Saglit na nag-isip si Vilma, pagkuway tumayo at aktong lalabas ng silid. Anong gagawin mo, Mami? Kakausapin ko si Gustavo. Hindi pwede ang ganito. Parang galit ang mami niya. Huwag na lang, Mami. Anong wag? No. Lumabas na ng silid si Vilma. Parang gusto naman matawa ni Misty nang wala na ang ina. Huwag na hindi mo ituloy ang ibig kong sabihin, Mami. Sa loob-loob niya. Kung pagkagalitan ng dalawang isyu na ito, mas mabuti. Baka maging dahilan iyon para magkahiwalay ang dalawa at makabalik na sila sa dati nilang bahay. Maya-maya lang ay nagbalik sa silid niya ang ina. Anong nangyari? Kunway nag-aalalang tanong niya. He was very apologetic. Ang Tito Gustavo mo. Pero munti ko nang awayin Bahagyang sumikdo sa excitement ang dibdib ni Misty. Bakit? Tanong niya. Kasi balak pa yatang kampihan si Liam. Ang sabi talaga naman daw number 1 rule sa bahay na ito ang hindi basta-basta pagpasok sa estudyo ni Liam nang walang permiso. Ni siya nga raw minsan lang nakapasok doon. Pero nang mahalatang nagalit ako'y kakausapin daw niya si Liam para humingi sa'yo ng sorry. Gagawin ba nun yun ang yabang nun? Kaming dalawa ang magkakasamaan ng loob kapag hindi niya ginawa yun, anak. Natigilan sila nang may kumatok sa pinto. Nasa labas ang mag-amang Gustavo at si Liam. Tanaw ni Misty. May sinabi ang Tito Gustavo niya sa mami niya. At nilingon siya ng ina. Parito ka muna, Misty. Utos nito. Pinahid niya ang natitirang luha bago lumapit. I'm really sorry for what happened, Tita Vilma. Narinig niyang sabi ni Liam sa mami niya. I didn't like to offend you. Ang bruho, naisip ni Misty. Parang nag-a-apologize lang sa mami niya. Dito pa unang humingi ng sorry. Lumapit siya sa tabi ng ina. Inakbayan naman siya ni Vilma. Oh, anong sasabihin mo? Tanong ni Gustavo kay Liam. I'm sorry. Ang tila napipilitan lang nasabi nito. Oh, sorry na raw. Nakangiting sabi ni Vilma kay Misty. Dahil alam niyang napipilitan lang din si Liam sa pag-a-apologize. Okay na. Sabi niya sa tonong gustong ipahalata kay Liam na napipilitan lang din siyang pakiharapan ito. Now that everything's settled, pwede na siguro akong umalis pa? Tanong ni Liam sa ama. By all means, son. Just one more thing. Waring naalala lamang sabihin ni Liam ng patalikod na. Natigilan si Misty dahil sa kanya direktang nakatingin si Liam. Ipangako mo rin sa harapang ito na hindi ka basta-basta papasok sa estudyo ko nang wala akong permiso, okay? Don't worry. Aniya sa matigas na tinig. Walang-wala na sa isip kong pumasok doon kahit kailan. Makahulugang nagkatinginan sina Gustavo at Vilma. Hindi pa rin okay ang lahat kahit nagkasurihan na ang dalawa. Kung hindi lang sa mami ko, parang ayoko nang umuwi sa bago naming tirahan, Bea. Bakit naman? Takang tanong ni Bea habang tumitingin sa horror section ng paupahang mga DVD. Puro kontrabida sa buhay kong mga tao ron Lalo na yung anak ng Tito Gustavo ko. Yung si Liam? Wala nang iba. Tugon niyang bahagya pang sumimangot. Na tila ba ang pagkarinig lang sa pangalan ng binata ay nakakasira na sa araw niya. Alam mo, dahil sa kinukwento mo ng mga pang-aasar sa'yo ni Liam na yun, parang ang nai-imagine ko sa kanya ay tipong monster. Hindi na kumibo si Misty. Ayaw niyang kontrahin sa pagsasabi ng kaibigan ritong kung sa itsura ay gwapo si Liam. Pero iyon ay parang pinapaboran niyang binata at wala siyang balak na bigyan ito ng kredito sa anumang bagay. Okay kaya to? Ipinakita niyang isang tape kay Bea. Wow! Love story? Okay yan. Kumindat si Bea nang nakangiti. Upahan mo. Isinama niya sa 3 pang tapes na napili ang ipinakita kay Bea. Tara na, sabi niya. Oh, kala ko ba'y ayaw mo nang halos umuwi? Bakit nagyayaya ka na? Magde 3 o'clock pa lang Sino bang may sabi na gusto ko nang umuwi? Niyayaya kita para makapag-snack. Tapos manood tayo ng sine. Ako ang taya. Abay tayo kung ganyan ang usapan. Hinila pa siya ni Bea sa kamay. Tinungo nila ang cashier para bayaran ng inuupahang tapes.
Pagkuway pumasok sila sa isang restaurant na nasa loob ng gusaling yun. Nasa kalawakan ay tinaguri ang syudad sa loob ng isang syudad. Sa halip magmerienda, tig-isang order ng crispy fried chicken with rice ang kinuha nila. Si Bea ay may extrang order ng ice cream at french fries. Pagkakai pumasok na sila sa sinehan. Love story tungkol sa isang alien at isang earthling ang palabas. Halos kalahati ng pelikula ay komedya. Nag-enjoy sila pareho sa base sa dalas ng pagtawa ni Misty at kasabay niya si Bea. Mag-aalas 6 na nang lumabas sila ng sinehan. Pambihira rin naman tayo, no? Natatawang sabi ni Bea na nag-aabang na sila ng taxi sa harap ng gusali. Sang katutak na tapes na tong inupahan natin, inanood pa tayo ng sine. Iba pa rin yung malawak ang screen eh. Namimiss ko. Inihatid niya si Bea sa kung saan nakatira ito. Saka ipinadiretso na niya sa Parañaque ang taxi. Pasado 7:00 na nang makarating siya sa bahay. Binabagtas niya ang salas nang makasalubong niya si Maris. Waring natigilan ang maid. Nag-atubili man din kung dederetso sa paglakad o uurong. Dumating na ba ang mommy? Tanong niya. Wala pa. Paiwas ang tingin na sagot nito. Saka diretso ng lumakad ng tila nagmamadali. Nagtatakang sinundan ito ng tingin ni Misty. Weird, naisip niya. Kung umarte ang babae ay parang may kasalanang nagawa. Tuloy-tuloy siya sa sariling silid. Bahagya pa lamang niyang naipapatong sa mesa ang mga gamit ay may kumatok na sa pinto. Tuloy. Sabi niya habang inaalis ang suot na sapatos. Si Lenlen ang pumasok. Napansin niya agad ang namumugto at mamula-mulang mata nito. Huwag mong sabihing may sore eyes ka. Pagbibiro niya. Pasaway, hindi pa ako nagkakaroon niyan. Umiling si Lenlen. Yumuko. Talagang ikaw lang ang hinihintay ko, Misty. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang bahagyang paggaralgal ng tinig ng katulong. Bakit? Maang natanong niya. Para makapagpaalam na sana. Biglang-bigla siya sa sinabi ni Lenlen. Hindi na ako tatagal dito. Uuwi na lang ako sa amin. Bakit ba? Tarantang tanong niya. Maupo nga tayo rito. Hinila niya si Lenlen sa isa sa 2 cushion chair na malapit sa kanyang study table. Tumalima naman ang katulong. Naupo silang magkaharap. O ngayon, anong nangyarit aalis ka? May tono ng concern sa sabi niya. Si Maris, hindi ko talaga makakasundo. Bakit? Anong ginawa ng babaeng yun? Hindi pa man ay parang nakadarama na siya ng galit. Sabi na nga ba't yung arte na yun ni Maris kaninang makasalubong niya ay may hindi magandang nangyari? Kasi kanina, parang maiiyak uli si Lenlen nang magsimulang magkwento. May natirang papaya sa ref. Naisipan kong i-shake para meriendahin pagka-plancha ko. Kaso'y natangay ng ikot yung kutsarang hawak ko. Sa kabiglaan ko'y hindi ko na i-off. Nabutas ng kutsara yung blender. Oh, pagkatapos mabutas yung blender, lumabas ng kusina si Maris. Narinig siguro yung pagkalugkog ng kutsara sa blender. Parang nasyak nang makitang nangyayari. Napaano ba yan? Pero Misty, yung tono ng pagkaano ba yan niya ay parang siyang may-ari ng blender. Nakakainsulto. Naintindihan agad ni Misty ang gustong sabihin ni Lenlen. Tapos, tanong uli niya. Siya tong dali-daling nag-off sa blender. Doon lang ako nakabawi sa kabiglaan ko. Ang talim ng tingin sa akin ni Maris. Sabi pa nga ipambihira naman daw ako. Yun lang, pero painsulto talagang dating sa tenga ko. Para na ring sinabing napakatanga ko naman. Kaya defensive tuloy agad ako. Sabi ko sino bang may gustong mabitawan yung kutsara. Ano naman ang sabi niya? Ang sabi mamahalin daw yung blender. Nasagot ko tuloy ng hindi naman kanya yun. Kaya hindi ako sa kanya dapat mag-sorry kundi kina Sir Gustavo. Dahil sa kanila ko yun dapat panagutan. Nagalit siya. Ang suplada ko raw. Siyempre sumagot di ako. Dinabugan nga akong umalis. Linisin ko raw ang sariling ikinalat ko. Tumatapon na kasi sa sahig yung nakashake na papaya. Sabi ko'y natural lang akong maglinis dahil akong nakatapon. Oh, sa'yo naman pala ang huling salita eh. Ba't aalis ka? Di ibig sabihin talo ka. Lalo lamang hindi ako papayag na umalis ka't iwan ako rito. Ayoko na rito. Yumuko si Lenlen. Bigla ang pagpasok sa isip ni Misty ng isang ideya.
Kung halimbawa bang babalik ka sa dati nating bahay hindi ka na uuwi sa inyo? Tanong niya. Bahagyang natigilan si Lenlen. Oo, sabi nito pagkuwan. Pero ano naman ang gagawin ko ron? Pagsisilbihan ako, ano pa? Napatanga sa kanya si Lenlen. Sasama na lang ako sa'yo, Lenlen. Ayoko na rin dito Misty. Oo, seryoso ako. Pero bago tayo umalis, may gegerahin muna ako. Nagulat pa si Lenlen nang bigla siyang tumayo at lumabas ng silid. Dire-diretso siya ng kusina at tama ang hinala niyang doon matatagpuan si Maris. Natigilan ito sa paghuhugas ng repolyong gagawing salad nang makita siya. Magkano ba yung nabasag na blender ha? Walang kaabog-abog na tanong ni Misty. Parang namutla si Maris. Misty? Nag-aapuhap ng salita na sabi nito. Ikaw ha, Mariska? Akala mo kung sino ka Parehas lang naman kayo ni Lenlen ng trabaho. Pero kung magmataas ka, inis na talaga siya. Kaya walang preno ang bitiw ng salita. Hindi niya akalaing biglang hahagulgol ng iyak si Maris. Yung klase ng iyak na pa-OA. Sobra ka namang magsalita. Ang sabi sa tila lalabang tinig. Anong nangyayari rito? Halos sabay silang napalingon sa may pinto. Nanlaki naman ang mata ni Misty nang makita kung sino ang may-ari ng tinig na yun. Panibagong problema na naman bang dala ni Misty dahil sa nangyari? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and click the subscribe button para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.